Demolition job, yan ang tingin ng kampo ni Vice President Jejomar Binay sa paglabas ng sinasabing freeze order ng Court of Appeals sa bank accounts ng kanyang pamilya at ng ilang personalidad na malapit umano sa kanila. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Hindi pa rin daw natatanggap ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang sinasabing freeze order na inilabas ng Court of Appeals. Ikinabigla raw nila ang balita pero hindi na ito pinagtakhan. Kumbinsido sila bahagi ito ng palabas para pabagsakin umano ang pangalawang Pangulo. I guess desperate times calls for desperate measures. Siguro talaga yung isang partido nanginginig na kasi yung pambato nila talagang kumbaga mababa pagdating sa survey. Sa mga lumabas na ulat, sakop ng freeze order ng Court of Appeals ang sinasabing 242 bank accounts, insurance at securities investments na nasa ilalim ng pangalan ni VP Binay, ng kanyang pamilya at ng mga personalidad at kumpanya na iniugnay sa kanila. Damay din umano ang mga inakusang dami ni VP Binay na sina Gerardo Limlingan, Francisco Baloloy at si Antonio Chu na nagpakilalang may-ari ng binansagang Hacienda Binay. Maging ang mga account ng mga nag-aakusa sa mga Binay na si dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado, sakop din daw ng freeze order. Nagugat daw desisyon ng CA sa mosyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa investigasyon daw kasi nila, may sapat na dahilan para paniwalaang konektado ang mga ari-arian sa maanomaliang gawain. Pero depensa ng kampo ng mga Binay, nilansin ng AMLAC ang Court of Appeals. Hindi daw nilahad ng AMLAC na may negosyo ang mga Binay na pinagkukunan ng kita. Ang pinaka-importante is kahit ano ang gawin nila, magbukasan ng account, yung amount doon ay tutugma doon sa kanyang salin at sa mga binayarang buwis. 5 lang at hindi raw aabot sa 200 ang bank accounts ni VP Binay. Malinaw daw na politika ang dahilan ng lahat ng ito. It's the height of hypocrisy. Pinagsisigawan nila yung tuwid na daan pero baluktot na daan. Kaya nga ayaw nila dyan, kaya takot na takot silang maalis o matapos ang term nila sa 2016 dahil natatakot silang harapin yung mga kaso nilang pwedeng harapin. Hamon naman ni Congressman Edgar Erice ng Liberal Party, kung isisisi ni VP Binay sa partido ng Pangulo ang lahat ng ito, magbitiw na lang siya sa gabinete. Whether it's politics or not, ang tanong, totoo ba o hindi na yung mga aligasyon ng korupsyon? Pero habang nakikita ko yung monumento ng Pandarambong sa Makati, yung 2.3 billion na Makati Parking Building 2, ay hindi pwedeng hindi itanong kay Vice President Binay, Vice President, corrupt ka ba? Ang Malacanang naman, sinabing wala silang pakialam sa issue at nakatuon ang atensyon nila sa trabaho. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.